pwede pong pwedeng ang isang opisyal ng gobyerno ay mag-endorse ng pasyente na kahit na hindi dumaan doon sa social worker, pagbibigyan pa rin po ng pondo under MAIF kasi nga ito po endorsement ng isang halimbawa senador o congressman. Tatanggapin namin, Manong Ted, yung endorsement, pero kailangan pa rin po siyang tignan ng social worker. Meron pa rin pong evaluation kasi kasama po yun dun sa criteria. Bale, ang requirement po is the social worker's endorsement. Tapos kung nagkakataon na may pumapatong na endorsement mula sa politiko, yun po ay kailangan pa rin isubject sa social worker's evaluation. Okay, pero hindi ho naman din po lahat, ilagay na natin sa tamang konteksto ito, Opo, may mga middle income earners, no? Opo, na Yes. bagamat may sarili pong kita, talagang hindi sapat ang savings nila para po sa pangangailangan medikal ng kanilang pamilya. Opo. Kapag ho ganon, meron bang pagkakataon na hindi pumapayag yung social worker kasi nga may income naman yung pamilya, o kapag talaga mayroong endorsement letter yung senador, walang choice talaga para pagbigyan yung humihingi po ng MAIF? Natumbok mo, Manong Ted, yan po yung difficulty dun sa FI. Hindi ko ba sinabi ko kanina yung history? Dati kasi MAP, naging MAIF, naging MAIFIP. Yung I, walang problema, napakalinaw. Kailangan talaga makita na mahirap ka. Pero paano natin ma-determine yung financially incapacitated? Kahit meron naman ho tayong AO, na search ko yan sa online, yung MAIFIP AO, yung wordings ng financially incapacitated are very flexible. There are good points, Manong Ted, there are also bad points. Ang good point is, meron naman ho talagang middle class na hirap magpatunay na siya ay mahirap dahil nakakotse, nakatira sa subdivision, pero hindi naman niya sa palakasan, nagkataon lang talaga na nawalan ng trabaho, etc. FI yon, financially incapacitated. Pero ang subject to abuse, I have not seen personal cases po, no? Pero alam ko na theoretically nangyayari yan. Baka may nangyari, baka may alam po kayo. Pero ito yung mga FI na parang mapapakamot ka nilang sa ulo na parang, teka muna, bakit ka nagpa-admit sa large private room? Tapos biglang ibibill mo to financial incapacity. So parang kaya ako natatawa, Manong Ted, sarcastic yung tawa kasi sabi mo financially incapacitated ka, bakit nung nagpa-check-in ka, nagpa-admit ka sa hospital at inalok ka ng kwarto, ang pinili mo is malaking kwarto. Alam mo namang hindi mo kakayanin. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!